Hi guys! Welcome back sa ating exciting na Excel Tagalog tutorial series. Ang topic natin ngayon ay ang top 12 most powerful Excel functions na magagamit natin para gawing automatic at instant ang ating sales analysis. Promise, walang manual computing. Pero bago tayo mag-start, please pa-like, follow, and comment naman and pa-subscribe para updated ka sa ating Excel lessons. Let's go! Sa ating screen, meron tayong sample sales data. So, andito ang ating employee name, region, store branch, sales, quota achievement. And then, gusto natin mapunuan ito, malagyan ng laman gamit ang ating Excel functions na pag-aaralan today. So, before that, mag-start muna tayo sa ating number 1 function, which is gusto nating makita agad-agad kung sino ang ating mga quota achievers. So, first, highlight natin siya. Punta tayo sa home. Conditional formatting ang ating number 1 function. Highlight lang natin siya, greater than. Nakita niyo nag-automatic na siya. Pero ang gagawin natin ang ating requirement is 99.9%. Greater than 99.9%, so ibig sabihin 100% na siya. Nag-automatic na siyang highlight. Pwede nating i-okay na yan or pwede tayong mamili kung anong gusto natin. Pwede rin tayong mag-custom format kung anong gusto natin dito. Kung gusto natin palitan yung fill into yellow, gusto natin palitan yung border, yung font, at yung number. Okay, so try natin yung dilaw. Okay lang natin. Okay. Dito, highlighted na ang ating quota achievers. So, kita-kita na natin siya agad pag binuksan natin ang ating data file. So, next is, gusto naman nating maglagay ng ranking. Gusto natin i-rank sila based sa kanilang actual sales para makita natin kung sino ang top performers. So, sa cell natin, ang ating number 2 function, type lang natin equals rank. Ang sales ni store 1, link lang natin, comma. And then, ang kabuang reference range natin para makompute niya yung ranking. I-lock natin ang reference range by using F4 sa keyboard mo. And then enter. So, meron na tayong rank 1. Kaya tayo nag-lock kanina para hindi gumalaw ang ating data, reference range. So, dito makikita na natin kahit hindi natin, pwede naman kasi siyang isort, pero kaya natin siyang isort gamit ang sort function ng highest to lowest. Pero gusto natin ganito yung format. Hindi kailangang in order, pero makikita natin yung ranking. Okay, so second function natin, rank function. Next is, gusto naman natin magbigay ng incentives. Ang agreed amount natin, let's say, is 1% ng actual sales. Pero may conditions. Ito ay para sa mga quota achievers only. So, dito papasok ang ating third function. Ito ang if function. So, try natin. If, sabi niya, ano yung logical test natin or ano ang ating condition? Ang condition natin, if nakakota siya or greater than or equal to 100%, comma, sabi niya, ano yung magiging value niya if true? If true siya if true siya, ang ating sales, times natin sa 1% since yun ang agreed incentives natin, comma, ano naman ang value niya if false, lagay natin 0 or pwede namang no incentives. Yan. Enter lang natin. So, dito, lumabas, merong incentives na 16,000 based on sales na 1%. Double-click lang natin siya. Ayan. Nakita na natin ang incentives ng mga quota achievers. Then, yung mga hindi nakamit ng target, no incentives ang nakalagay. Gamitin pa natin ang isang example ng if para sa performance remarks. So, nasa if function pa rin tayo. So, ang remarks natin, maglalagay tayo dito ng if 100% more than siya, lalagay natin dito, quota achiever. If not naman, missed yung target. So, example,
if ang logical test natin, if ang ating achievement is greater than or equal 100% again, ano ang value niya if true? Ang value niya if true is kapag ang quota achievement is 100% pataas, ang performance remarks niya is quota achiever. Open and close, quote, closing quote, comma, and then ano naman ang value niya if false. Quotation ulit tayo, open quote, and then ang value niya if false, miss target. Quote, enter. So, dito, sabi niya, since 113% sa achievement, quota achiever. Double-click lang natin. So, automatic na siya. Lumabas na kapag 100% pataas, quota achiever. If below 100%, miss target. So, nagamit natin ng 2 beses ang if function. Then, next, try naman natin ang ating next column. Gusto natin magbigay ng special rewards. Kaya lang papaano if may multiple conditions. Let's say, gusto natin if rank 1, since ito ay special reward lang, if naka-rank 1 ka, ang ibibigay sa'yo ng company is may iPhone ka. And then, iba yung special reward for rank 2 to 5. And iba naman yung remarks para sa rank 6 pataas. So, try natin. So, since ito ay multiple conditions, gagamit tayo ng ifs function. So, ifs equals, ang ating condition is si sales rank. If si sales rank daw is equals to 1, then ang ating value if true is equals to iPhone 17. So, entitled siya para sa iPhone 17 if siya ay rank 1. Comma, and then ang ating condition number 2, if ito ay equals or less than 5, comma, ang ating value if true is 5,000. Makaka-receive siya ng 5,000, lahat ng rank 2 to 5, comma, and then if ito ay greater than 5, ang ating value if true is no reward. Enter. So, double-click lang natin. Si rank 1 makaka-receive ng iPhone 17, rank 3 to 5 makaka-receive ng 5,000, rank 4 makaka-receive ng 5,000, rank 2 makaka-receive ng 5,000, and ang iba ay no reward. At natapos natin ang ating sales records using 4 Excel functions, and dito nga ang conditional formatting, ang rank function, ang if function, at ang ifs function. So, proceed naman tayo sa ating tracker. So, meron tayo ditong 2 tracker. Isang regional sales tracker, meron din tayong individual sales tracker. So, start natin ang ating regional sales tracker. Start tayo kay sales. So, gusto nating automatic lumabas si sales kapag naglagay ako ng region. So, ang gagamitin nating function, Excel function, is SUMIF para i-compute ang total sales ng napili nating region. So, i-add niya ang range of sales based sa isang condition. Okay, so SUMIF equals, then range. Ano yung range ng ating criteria? Ang criteria natin is si Visayas. So, nasaan ang range ni Visayas? Dito. Comma. Ang ating criteria is si Visayas. Ano ang sum range natin? Nasaan yung sales data? So, nandito siya sa sales column. Highlight lang ulit natin. Enter. So, under Visayas, merong 4.6 na benta si Visayas region. Okay? Para natin i-check yan. Bonus ulit ito, gawa tayo ng subtotal. While subtotal, ang ating bonus na function equal subtotal
Ibig sabihin, ito total niya yung whatever i-filter mo lang. So, ang gagawin natin, sum or 9. Maglagay tayo ng 9 since 9 yung number ni sum dito. Ito, 9. So, comma. And then, ito, highlight natin siya pababa. Enter. Yan. So, overall, meron tayong generated na 21 million para sa lahat. Ngayon, i-filter natin kung tama ba si Visayas. Si Visayas ba ay merong 4.6 na benta? 4.6 na benta. Tama. Okay? Then, gusto nating ipakita under regional sales tracker how much yung total incentives under Visayas kung may nakakota. So, how much yun? So, ang gagamitin natin is sum ifs. Kasi magkakaroon tayo ng multiple conditions. Ito yung ilalabas natin yung incentives. Ayan, kusa nang na-compute ang sales under the chosen region. So, next naman is incentives tayo. Sa incentives, gagamit tayo ng dalawang condition. Kukunin natin yung incentives ng quota achiever per region. So, ang gagamitin nating function, sum ifs. Sum ifs, ano ang sum range natin? Incentives, comma, ano ang ating criteria? Range 1, ang criteria natin is si region, comma, ang criteria natin is, criteria 1 is si Visayas. Ang criteria range 2 natin is si quota achiever. Ang ating criteria is si quota achiever. Ayan. So, gamit ang sum if, nailabas natin ang incentives based on two conditions. Incentives ni quota achiever per region. Okay? Next is, punta tayo sa quota achiever. Gusto nating ilabas ilan ang naka-achieve ng target per region. So, gagamit tayo ng count ifs, criteria range 1. Ang criteria range 1 natin again is si region. Ang criteria 1 natin is si region. Ang ating criteria range 2 is si quota achiever, comma, ang ating criteria 2 is si quota achiever or si C10. So, enter lang natin. So, lumabas, meron daw quota achiever kay Visayas na isa. So, filter natin. Si Visayas, meron siyang quota achiever. Tama naman. Dito sa quota achiever, binilang niya ilang stores ang naka-achieve ng target per region. So, next naman, kung gusto nating bilangin, ilang store count meron si Visayas. So, kanina count ifs. Ngayon, count if. Bibilangin lang natin ilan ang stores under Visayas. So, ang range natin is region. Ang criteria natin is region. Enter lang. So, merong 5 under Visayas. May 5 under Visayas. Tama. Next is gusto nating makita ang average sales. So, gusto nating makita ang average per region. So, equals average if. Anong i-range natin? Range natin is si region. Ang ating criteria is region. Ang i-average natin is ang sales. So, enter. 939. Sa Excel, may function din siya sa Excel. Pwede naman kasi rin siyang 4.6 yung benta, di-divide natin sa store count, 939. Pero since gusto natin i-maximize ang average function, ganito yung ginawa natin. Okay, so natapos ang ating sales tracker. So kapag ka ito ay nilagay ko na NLZ, automatic magbabago yung formula. Try natin NLZ.
2.5, 2.5. Incentives, 11,075. Kung gusto kong makita si Mindanao, 4.7, 27 million. Store count, 4. Quota achiever, 2. Okay? So, na-automate na ang ating regional sales tracker gamit ang ating sum ifs, count ifs, at ang ating average if. So, isang click mo lang, lalabas na ang complete data, wala ka ng maraming ima-manual compute. Then, proceed naman tayo sa ating individual sales tracker. Katulad ni regional sales tracker, ang purpose ni individual sales tracker is madali mong ma-identify ang performance per tindahan. So, let's say gusto mo lang ilabas si branch 11, lalabas yung details under branch 11. So, try natin. Dito, instead na mag-type tayo ng branch, which is hindi natin ginawa rito, instead na mag-type tayo ng branch, punta tayo sa home, data, diretso na tayo sa data validation, and then sa allow any value, pwede mong i-custom or mag-list na lang tayo para mabilis. Then source natin, anong source natin sa branch, highlight lang natin yung branch, enter, and then i-okay lang natin. So, automatic, lumabas na dito, may drop down na under branch. So, nakalabas na, mamimili ka na lang kung anong branch ang gusto mo. Hindi ka na magta-type isa-isa. Ngayon, gagawin nating automatic ang paglabas ng data dito sa lahat ng ito. So, ang gagamitin nating powerful Excel function is XLOOKUP. Sa XLOOKUP, ano ang ating lookup value? Branch 21. Saan natin hahanapin ang branch 21? Highlight natin, underscore branch, comma. Ano yung return array or yung gusto nating ilabas na data? Ang gusto nating ilabas, si name. So, andito si name. Highlight lang natin ulit. Enter. So, under branch 21, meron daw Pablo Domingo na pangalan. Ito siya. Okay? Next, gamitin ulit natin si XLOOKUP sa pagkuha ng sales data. XLOOKUP. So, gusto natin ulit, ang lookup value ulit natin si branch. Ang lookup array natin is dito sa branch, comma. Ang ating gustong i-return is yung benta. Highlight lang natin. Enter. So, ang benta under branch 21 is 842. Ang bilis, di ba? Instant lang. Gamitin pa ulit natin siya sa quota. Equals XLOOKUP. Ang branch 21 ulit ang ating lookup value. Ito ang ating lookup array. Ang return array natin is quota. So, under quota na column, highlight lang natin, then enter. Sa versus quota, pwede mo siyang i-look up dito, or pwede mo siyang gawan lang din ng automatic formula. Pero try natin, look up ulit natin siya. Equals XLOOKUP, branch 21, ang ating lookup array, ang branch, comma, ang gusto nating ilabas is yung achievement. Highlight lang natin, then enter. 77% ang achievement ni branch 21. Next natin is ranking. So, last, gamitin pa ulit natin si XLOOKUP. So, si branch 21, ang ating lookup value, ang ating lookup array is si branch. And then, ang gusto nating ilabas daw is sales ranking. Highlight lang natin all, then enter. Rank 17, si Paulo Domingo or si branch 21. Okay? Try natin uling gamitin si XLOOKUP dito kay performance. Equals XLOOKUP. Ang ating lookup value si branch 21.
lookup array, ang ating performance remarks. Miss target. Pero actually, pwede rin natin gamitin si VLOOKUP. Next is incentives. Try natin gamitin si VLOOKUP sa incentives. Equals VLOOKUP. So, ang ating lookup value si branch 21. Mag-start tayo dito sa, ang hinahanap niya is table array. Pag table array, pag VLOOKUP, i-highlight mo lahat hanggang dun sa hinahanap mo na data. So, kung makikita natin sa gilid may nakalagay na 6, ibig sabihin 6 column yan, or pwede tayo magbilang manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang column number na hinahanap natin is nasa 6. Ang gusto nating ilabas na match is exact match. Enter. So, no incentives. Pero alam nyo ba na mas madaling gamitin si XLOOKUP? Try natin. Si XLOOKUP, hahanapin niya lang si branch 21 at ang ating lookup value, lookup array, branch, and then gusto natin si incentives, branch. Hindi siya mangangailangan ng column number. So, enter lang natin. No incentives. Pareho lang. Classic si VLOOKUP, mas upgraded si XLOOKUP, mas flexible din kasi si XLOOKUP kaya niyang maghanap pakaliwa while si VLOOKUP laging pakanan. So, try ulit natin. Gamitin pa natin ulit si VLOOKUP. So, ang special award nandito sa dulo, hahanapin natin, ang lookup value natin is si branch. And then, from branch to dulo, so nasa 8 column tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mas exact match tayo. Enter. So, no reward. Kaya din siyang hanapin ni XLOOKUP. So, XLOOKUP, branch 21, branch, ang ating lookup array is branch, and then ang ating special award is dito. Enter lang natin siya. No reward. Tingnan natin kung ito ba ay kaya ni VLOOKUP. So, since dito kaya ni XLOOKUP yung ginawa ni VLOOKUP. So, try natin if ito ba ay kaya ni VLOOKUP. So, equals VLOOKUP. Hinahanap natin si branch 21. Si name kasi is, eto yung branch. Si name kasi is nandito sa left ni branch. So, tingnan natin kung mahahanap ni VLOOKUP si name na nasa kaliwa. Ang column number is 1, 1, exact match, enter. And A siya. So, dito, hindi nakita or hindi nabasa ni VLOOKUP yung pangalan since ito ay nasa kaliwa. Unlike si XLOOKUP, kaya niyang maghanap kahit pakaliwa or pakanan. Sa madaling salita, si VLOOKUP ay mabilis at sikat, pero pakanan lang ang tingin niya. Si XLOOKUP, ang upgraded, mas flexible, kahit saan pwede siyang tumingin. At hindi siya magre-require ng column number. So, try natin. Pagka nagbago tayo, automatic lalabas. Yes. Try din natin. Branch 14, automatic lumalabas. Nalulook up naman niya. Try natin si branch 1. Ito rin naman may incentives din. So, nakuha naman niya lahat. Ayan guys, nakita na natin ang ating top 12 powerful functions sa Excel. Ito nga ang conditional formatting, ang rank, if and ifs, sum if and sum ifs, count if and count ifs, average if, ang ating data validation, XLOOKUP at VLOOKUP. Napaka-powerful, di ba? I hope may napulot ka at na-inspire kang i-automate ang reports mo. Kung may natutunan ka sa video natin, pa-like, pa-subscribe at pa-share naman para kasama ka pa rin sa ating next video. Thank you for watching at see you next time. Bye-bye!